salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na muli, Panginoon. Kami po ay inyong dinako dito, Lord, sa UFAM family upang pagbulay-bulayan po namin ang iyong salita. Unang-una, Lord, patawad po sa aking mga pagkakamali, pagkukulang sa iyo, Panginoon. Gamitin mo lang po ako ayon sa inyong kalooban, Panginoon, na ang kalooban mo lang ang masusunod, O Lord God. Kung ang iyong salita ay rebuke, reproof, encouragement man, ito'y aming tanggapin ng buong puso, Lord God. Maging ang amo ko sa oras na ito, Lord, na siya din po talaga ang ginagamit ng kaaway upang ako po ay parang nandoon yung paghina ko, Lord. Ikaw din po ang manguna sa kanyang buhay at maging sa aking sasalitain sa oras na ito. Let your will be done, Lord, at sa mga hindi pa nakapasok dito, hipuin mo ang kanilang mga puso upang sa ganun sila po ay makapasok na sa gawain. Maraming salamat and we claim victory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Mayroon na lang po tayong 35 minutes mga kapatid, no? Siguro nandyan naman po din yung ating pastor. Hallelujah, Pastor Jory. Siguro i-highlights mo na lang ito mamaya. Praise God. Hallelujah, mga kapatid. God is good. All the time and all the time God is so good, mga kapatid. Sa hindi pagtatagal, no? Today is Friday, July 18, 2025 at 7 month na lang din at dadako na tayo sa 2026 kung loobin ni Lord buhay pa tayo, mga kapatid. Amen. God is looking for you. Sabihin mo sa inyong katabi na ikaw ang hinahanap ng Diyos, mga kapatid. No? Napaka natin, mapalad tayo eh. For the sake the Lord God, behold, I will both search my sheep and seek Him. Praise God. Tayo pong mga tupa na nawala, na hinahanap ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, sinong nawala? Dito sa Ezekiel po, ito po ay prophet na nagsasalita dito, mga kapatid, no? Sa Ezekiel, hallelujah, ang aklat ng Ezekiel. Si Prophet Ezekiel po ay siya po isang tinatawag na prophet, amen, bilang nagsumulat po sa Ezekiel. Hallelujah. Isa po itong mula pa noon, no? Dekada, kung kailan po ito nasulat ang Ezekiel, mga kapatid. At hanggang ngayon, buhay na buhay po ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Isa ako na na-amaze sa gawain ng Panginoon dahil kung hindi talaga ito kalooban ni Lord na nandito tayo ngayon, wala tayo ngayon dito, no? Siguro yung iba nagpatuloy sa kanilang mga kalasuang ginagawa. Siguro yung iba, mga kapatid, na natili pa doon sa mga walang kwentang bagay. Amen. Hallelujah. Kaya dito naman sa oras na ito, meron po tayong pag-usapan na 5 punto po, mga kapatid. 5 punto. God is looking for you. Number 1, God seek you in your hiding place. Kahit sa tago mo na, nagtatago ka na ayaw mo nang magpagamit sa Panginoon, pero hinahanap ka pa rin ng ating Panginoon. Sabihin mo sa kabila na hinahanap ka ng Panginoon, kapatid. Kaya napakapalad mo, no? Hinahanap ka kahit minsan mga matitigas yung ulo natin, sa ating katampururot, nandoon yung ating mga iwan ko. Pero nandoon pa rin ang paghanap ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya God seek you in your hiding place, mga kapatid. Genesis chapter 3, verse 9, ang sabi doon, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, sa kanya sinabi, saan ka naroroon? Ang tanong, bakit naghahanap ang Panginoon sa lalaking ito? Ito po sila, si Adan at si Eva, mga kapatid. Nung sila po'y nagkakasala, ay hinahanap po sila ng ating Panginoon. Bagamat sila po'y nagkakasala at nakita nila ng kanilang kahubaran, mga kapatid, natatakot sila, kaya po sila'y nagtatago. At ganun din po ang mga tao ngayon nga nagkakasala, mga kapatid, nagtatago. Amen. Nahihiya, mga kapatid. But sa oras na ito, hindi po pala tayo dapat magtatago dahil kahit anong tago natin, hanapin tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Kahit anong tago mo, punta ka pa sa loob, kahit saan, mga kapatid, hanapin talaga tayo ng ating Panginoon.
Kahit anong tago ng ating mga kasalanan, hayag na hayag sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Kaya sabi niya, mga kapatid, saan kayo? Kahit alam ng Diyos, mga kapatid, na nagtatago tayo, bakit siya nagsabi pa rin siya na, saan ka? Amen. Bakit sinasabihan niya si Adan at si Eva na saan kayo? Alam ng Diyos na nakahubad kayo. Nakahubad sila, mga kapatid. Bakit? Sinabi mo ko ba na kakainin ninyo? Bakit kumakain ba kayo doon? Alam ng Diyos na kumakain. Pero to see is to believe, talagang sinasabihan ng Panginoon, mga kapatid, si Eva na saan kayo? Kaya sabi sa number 10, at sinabi niya, narinig ko ang inyong tinig sa halaman. At ako'y natakot sapagkat ako'y hubad. At ako'y nagtatago. Amen. Maraming mga Kristiyano, mga kapatid, pag nagkakasala, nagtatago. Ayaw na nila. Kasi nakakahiya, yes. Pero hindi, mga kapatid. Dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. God is looking for you. Even sa inyong mga ginagawang patago na mga kasalanan, kitang-kita yan sa Diyos, mga kapatid. Magtago man kayo kay pastor, nakita pa rin yan ni Lord. Sabi nyo, nakakaya naman to makita ni pastor. No! Kita yan ni Lord, mga kapatid. Pero sa kabila ng ginagawa nating kabalastugan sa Panginoon, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Mahal ka pa rin ng Panginoon. Si Adan, nakikita ng Panginoon, nagtatago siya. Anong sinasabi niya? Praise God. Bakit kumakain kayo? Amen? Sa bungang punong kahoy na inuutos ko sa inyong huwag mong kanin. O, di ba? Hallelujah. Di naman tayo masabing perfect to Sister Jeannie. Nang doon talaga yung pagkakamali natin. Yes! Pero God seek you in your hiding place, kapatid. Kahit saan tayo magtatago, hanapin ka sa ating Panginoon. Amen? Kaya kayong lahat nandito ngayon, hinahanap kayo ng ating Panginoon. Kaya mapalad ka, kapatid, na tumugon ka sa tawag o sa invitation ng inyong mga mahal ngayon. 1 Peter, hallelujah, 1 Peter, mga kapatid, basahin po natin. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 9, hallelujah, datapwat kayo'y isang lahing hinirang, isang makaharing saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanilang kaligal o kagila-gilalas na kaliwanagan. Amen. Tayo po'y tinawag mula sa kadiliman at para po tayo'y magbubunga, mag-aapoy, mag-iilaw sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Kaya hinirang man tayo, patuloy tayo. Dahil kahit anong gawin natin, magtatago man tayo, mga kapatid. Merong awit, butago man ako ilawom sa kalangitan o bisan sa ilawom sa kadagatan, walay higayon nga di ka makita sa Diyos. Amen. Kaya God seek you in hiding place, mga kapatid. Number 2, hallelujah, God seek you in your lostness. Kahit wala ka na, na-lost ka na. Amen. Na-lost na ang inyong pananampalataya. Na-weak ka na, mga kapatid. Hallelujah. Gusto mo nang sumuko. Ayaw ko na, Lord. Amen. Taas ang kamay ditong na-lost na, pero binalik pa rin ni Lord. Be honest tayo, mga kapatid. Taas ang kamay. Na-lost na. Yan, Sister Medi. Sister Mel Padua. Normal na ma-lost tayo minsan, mga kapatid. Pero hanapin ka pa rin ni Lord. Sabihin mo na, Lord, ayoko na ang daming problema dumating sa buhay ko. Sister Basurirang Gala, hinahanap ka ni Lord, kapatid. Amen. Mahal ka ni Lord. Hallelujah. Sa kabila ng ating mga ginagawa, mga kapatid, hallelujah, mahal pa rin tayo ng ating Panginoon.
Kahit alam ng Diyos, mga kapatid, nagtatago ka na dahil na lostness ka na, tinatawag na lostness. Hallelujah. Sabi mo, nakakaya na, Lord, nababalik ako sa iyo dahil sa aking mga problema, sa aking, hallelujah, mga kasalanan nga nagtago na ako. Hallelujah. Praise God. God seek you in your lostness, mga kapatid. Hinahanap ka ng ating Panginoon. Kaya wag mong sayangin ang panahon. Luke chapter 15, verse 4. Aling tao sa inyo na kung mayroon 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang siyam na putsiyam na sa ilang at hanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. Sabi sa 5, at nasumpungan niya ay pinapasaan niya sa kanyang balikat at natutuwa. Wow! Di ba? Pag nakita natin mga kapatid, yung tupang nawala mga kapatid, katulad sa atin na kahit hallelujah, no, umalis na tayo, pagbalik mo ang Diyos na masayahan sa atin. Sabi niya sa pag-uwi niya sa tahanan ay tinitipon niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanya, tawa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinabi sa number 7, sinabi ko sa inyo, gayon din ang mga katuwa sa langit dahil sa isang makasasalang nagsisi kay sa siyam na putsyam na taong matutuwid na di nakakailangan magsisi. Hallelujah. Ganun ka-precious ang buhay ng bawat isa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ganun ka-precious ang buhay mo. Huwag mong sayangin sa stress na dyan. Sa kasalanan na, ay hindi na ako maligtas dahil makasalanan ako. God is looking for you, kapatid. Sabihin mo ang iyong sarili ngayon. Banggitin mo ang salitang, God is looking for me. Hallelujah. Makasalanan ako pero hinahanap ako ng Diyos. Hallelujah. Amen. Kaya wag tayong magtumpik-tumpik sumunod sa Panginoon. Napakapalad natin na buksan ang ating puso, isipan, mga kapatid, sa salita ng ating Panginoon. Even masakit man ang salita ng Diyos dahil nga tinutuwid tayo, tinuturuan tayo paano mamuhay. Dahil ang isang Bible ay isang manual sa ating buhay, paano tayo mamuhay dito sa mundo, mga kapatid. Sabi sa number 9, at pagka masumpungan niya, titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kapitbahay na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang isang putol na nawala sa akin. Gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwang harap sa anghel ng Diyos. Or, hallelujah, basahin ko ulit. Number 10, mga Luke 15 verse 10, hallelujah, sabi ito, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel sa Diyos dahil sa isang makasasalang nagsisisi. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, hinahanap ka ni Lord, no? At sinabi niya may isang tao na may 2 anak na lalaki. Yun po ang tinatawag, mga kapatid. Dito lang po tayo sa number 10. Hallelujah. Ikaw, ako ngayon, hinahanap ka ng Diyos. God is looking for you, kapatid. Number 3, God seek you in your brokenness. Sinong broken dito ngayon? Amen. Kahit na broken ka, hinahanap ka pa rin ng Diyos. Grabe ang mga broken-hearted, mga kapatid. Minsan dahil sa ka-broken, hindi na dumadalo sa gawain ng Diyos. Dahil broken. Heartbroken, mga kapatid. Maraming naghiwalay sila. Humiwalay na rin tayo sa Panginoon. Hindi po ganun, mga kapatid. Mas lalo po natin, Lord, let your will be done. Amen. Na-broken ka man. Ano mang na-broke sa'yo. Amo mo man, problema na. Okay lang yan. Oh, kahit ako, mga kapatid, daming brokenness sa buhay ko. Pero nagpatuloy tayo. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi sa Luke, mga kapatid, alam po natin ang buhay ni Sakeo, mga kapatid. No? Hallelujah. Pero siya po, mga kapatid, nandoon na po talaga na masamang tao si Sakeo. Hallelujah. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, ang akala sa iba, mga kapatid, hindi na mababago ang buhay ni Sakeo. Tigkubrag-kubad o buhis, mga kapatid. Praise God. Pero nung nakita niya ang Panginoon, mga kapatid, sabi pa nila, hallelujah, bakit mo ginaganon pa sa mga sumusunod sa Panginoon? Pero ang Panginoon, mga kapatid, basta tayo lang po ay sikapin natin na, Lord, tulungan mo ako, patawarin mo ako.
Diha mga kapatid, hallelujah, si Sakeo na bumaba doon sa kahoy na si Kuboro mga kapatid. Dahil sabi ng Panginoon, ngayon pupuntahan ko ang bahay mo. Amen? Hallelujah. Kaya God seek you in your brokenness mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi doon sa Luke 19 verse 5, dito lang ako magbasa, at dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumitingala at sinabi sa kanya, Lazaro or Sakeo, magmadali ka at bumaba ka sapagkat ngayon kinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Amen? Napakapalad ni Sakeo mga kapatid. Amen. Number 4, mga kapatid, hallelujah, God seek you in your loneliness. Sino po ditong lonely ngayon? Amen? Hallelujah, lonely. Dahil minsan, hallelujah, sa ating mga problema. Amen? Unang-una, hiding place, nagtatago tayo. Number 2, lostness. Hallelujah. Number 3, brokenness. Hallelujah. Number 4, loneliness. Pero hinahanap ka pa rin ng Diyos. Hallelujah. Masasabi natin na broken ako ngayon. Hindi ako mag-participate doon. Maraming mga taong broken, mga kapatid. Pero hinahanap ng Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos, mga kapatid, mahabag siya sa mga taong broken. Di ba maraming mga broken ngayon na tingnan nyo, di ba naglingkod na tuloy sila sa Panginoon. Maraming broken ngayon na doon sa kanilang pagka-broken, doon sila ginamit ng Panginoon. Kaya sa atin dito, kung may mga broken man dito mga kapatid, hallelujah, pasalamatan ninyo ang Panginoon. Nangyari yan sa inyo dahil may purpose kayo sa mundong ito. Amen? Hindi kayo nakakaranas ng mga problema? Nako, iwan ko kaya, nandito ba kaya kayo dito, mga kapatid? Yun lang ang tanong ko, pero hallelujah, hindi siguro tayo nandito ngayon, mga kapatid, kung wala po tayong problemang pinagdadaanan. Amen? Hallelujah. Kaya sa ating mga buhay, dahil sa mga brokenness natin, doon natin napagtanto na may Diyos pala tayo, mga kapatid. Next, hallelujah, loneliness. Ito naman, kilala po natin ito. Hallelujah. Sa First King, praise God. Sa First King, mga kapatid, hallelujah, praise the Lord. Ang bilis ng oras, no? Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise the Lord. May bisita kasi kami mga kapatid ba, no? Pastor, pakiano na lang ko, ipa-highlight ko na lang to sa iyo mamaya. Pag ready ka na lang dyan, salamat sa iyo po. Kasi, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, loneliness, First King mga kapatid, First King 19, hallelujah. 19 verse 9, hallelujah, verse 19, chapter 19 verse 9 mga kapatid. Ang sabi dito, at siya ay naparoon sa isang yungib at tumuloy roon. At narito ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi sa kanya, anong ang ginagawa mo rito, Elias? 'Di ba kilala natin si Elias, mga Elijah, no? At sinabi niya, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon, sa Diyos ng hukbo, sapagkat pinabayaan ng mga anak ni Israel ang inyong tipan. Ibinagsak ang inyong mga dambana at pinatay ang tabak ng inyong mga propeta. At ako lamang ang naiwan at kaniyang pinag-usig ang aking buhay upang kitilin. Sabi sa 11, at kaniyang sinasabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. Hallelujah. Ito po si Elijah mga kapatid, hallelujah, anong bang pronunciation dito mga kapatid? Kaya nang doon po mga kapatid, no, kahit na loneliness po, nasa kabilang lonely po si Elijah mga kapatid, pero tinawag pa rin siya ng Panginoon. Gusto na nga niyang mamatay eh. Kayo na lang din ba sa 1 King chapter 19 verse 9 to 18 mga kapatid? Kaya ang Diyos na i-promise sa atin, I will never leave you nor forsake you. Hebrew chapter 13 verse 5 mga kapatid. Sa kabila ng ating mga problema, sa kabila ng ating mga, hallelujah, pinagdaanan, may Diyos tayo na handa tayo mga kapatid na tulungan. Hallelujah. Number 5, last mga kapatid, God seek you in your rebellion. Hallelujah, kahit nag-rebellion na tayo, sino pong example dito mga kapatid? Isa na doon si Jonah. Hallelujah. Kahit nag-rebellion siya, 'di ba?
Mababasa natin yun si Jonah, mga kapatid, chapter 1, verse 1 to 3, mga kapatid, imbis na inuutusan siya na mangaral doon sa Nineveh, ang ginagawa niya, mga kapatid. Anong ginagawa ni Jonah? Hallelujah, namasol ba siya, mga kapatid? Hallelujah, kung active ba tong mga nandito ngayon, taas ang kamay kung nandyan pa kayo. Namasol ba yun si Jonah, mga kapatid? Anong answer doon? Namasol siya. Praise God, sumakay siya sa tinatawag, mga kapatid, na bangka. Imbes ang kanyang patutunguhan, pumunta siya sa Nineveh para ibahagi ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah! May mga tao din na ganun eh. Hallelujah, nagrebellion sa Diyos. Imbes na pinapahayo ng Diyos, mga kapatid, hindi naghayo. Pero salamat ako dito sa United Fellowship Apostolic na kahit busy tayo, mga kapatid, nandun yung ating hallelujah, nandun yung ating mga ginagawa. Nagpapagamit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya si Jonah, mga kapatid, sa kabila ng kanyang pagrebellion, binalik pa rin siya. Pero maraming nadadamay sa kanya eh. Minsan ang tao kasi pag walang mangyayari sa kanya, hindi tutugon sa Panginoon. Pero God seek you in your rebellion, mga kapatid. Lagi nating tandaan, kahit mag-rebelde ka pa, hallelujah, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, kahit sabihin mo, wag mo ko iligtas, Lord, iligtas ka niya. Tapos, ibalik ka doon kung ano ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Ganun po ang ating Panginoon, mga kapatid, na pinaglilingkuran sa kabila ng ating kabisihan, sa kabila ng ating badlungon. Hallelujah. Pero, hinahanap tayo sa ating Panginoon. Kaya huwag kayong magtataka na kahit ngayon nandito kayo, mga kapatid, hindi lang kayo nilagay ni Lord dito. May plano at may purpose ang Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Hindi lang kayo dito ngayon makikinig. May purpose ang Panginoon sa inyo. Gagamitin kayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag na kayong magtampo sa Diyos. Dahil hindi dapat tayo magtatampo. Magpasalamat tayo palagi sa mga problema. Dahil hindi ang Panginoon naglagay ng problema, kundi pinahantulutan niya ang si Satanas na bigyan tayo ng problema. Like kay Job, mga kapatid. Pero sa kabila doon, sabi ng Panginoon, pwede mo lang, hallelujah, kunin ang lahat sa Kanya, pero wag na wag mong pakialaman ang Kanyang buhay. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Yes, sabi niya, kukunin mo ang buhay niya, pero kukunin mo lahat ang meron sa Kanya, pero wag na wag mong pakialaman ang buhay niya. Pag nasa Panginoon tayo, safety tayo, mga kapatid. Kaya wag tayong matakot, wag tayong mangamba, sumunod sa Diyos, dahil isa po ito mga paalala sa atin na God seek you in your rebellion, mga kapatid. Nag-rebelde ka man sa mama mo, mahal ka pa rin ng mama mo. Diba? Sa papa natin, sino dito? Ako, hindi naman ako ganun. Pero may mga tao dito na lumaya sa kanila, kapatid. Pero, hallelujah, bumalik pa rin sa kanilang ina. Diba? Hallelujah. Kaya ganun din po tayo, mga kapatid. God is looking for you, mga kapatid. Lagi nating tandaan na wag po kayong mahiya bumalik sa Diyos. Wag po kayong mahiya, mga kapatid, na magpagamit sa Panginoon sa kabila ng inyong mga naggagawa ng mga kasalanan. Minsan nakakahiya kasi, katulad kay Adan at Eva, mga kapatid, doon sa ating nabasa kanina, na nakakahiya, no? Na nakikita ko pala yung sarili kong nagkakasala ako. Nakakahiya, pero kung tayo'y nagkakasala, mga kapatid, na inaamin na natin na agad, wag na tayong marami pang madadamay, praise God, humingi tayo agad ng tawad sa Diyos, na sure ako, mga kapatid, na patawarin tayo sa ating Panginoon. Because God is looking for you, mga kapatid. Maliban na lang kung tayo'y hallelujah, tayo ay hindi babalik sa Kanya. Maliban na lang kung katulad tayo sa mga tao ngayon na kahit anong bahagi mo sa salita ng Diyos, hindi talaga sila nakikinig. Dahil nga, mga kapatid, kahit ano pang sabihin mo, hala, sige, bahala na kayo dyan. Diba? Pero kayo nga nandito, mga kapatid, huwag ninyong sayangin ito. Dahil hindi sa lahat ng panahon, mayroong mga salita ng Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, padalhan ko kayo ng kagutmanan, hindi kagutmanan sa tinapay, hindi kagutmanan o kauhawan sa tubig, kundi kagutmanan sa pulong sa Diyos. Ngayon, yes, abunda pa tayo ng mga pagkain ng espiritual, mga kapatid. Oras lang ang pagitan, maging sa ating mga kapatiran dito sa Imo. Hallelujah. Mayroon pang nagkapariho ng oras, mga kapatid, sa gawain niya. Hallelujah. Pero,
Hallelujah. Kumusta kayo? Kumusta tayo? Nandoon pa rin minsan ang ating panghihina, mga kapatid. Nandoon pa rin yung ating pag-alinlangan, mga kapatid, na sumunod sa ating Panginoon. Pero lagi nating tandaan nga God is looking for you. Hallelujah. Hinahanap tayo ng ating Panginoon sa kabila ng ating mga ginagawa na kasalanan, mga kapatid. Amen. Wala tayong ibang gawin, mga kapatid. Tumugon tayo sa Diyos. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na hallelujah, patigasin ang ating puso. Hallelujah. Baka matigas na to pa masyado, mga kapatid, at masasabi natin na sayang yung buhay ko, ba't hindi ko to nagampanan? Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga naman doon sa 2 Corinthians, mga kapatid kong mahal, 2 Corinthians chapter 3, hallelujah, verse 14, hallelujah, kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, na ang ilang mga salabutan nangagahi. Amen. Kahit anong gawin natin, matigas na ang kanilang mga pandinig, mga kapatid. Basahin nga natin, hallelujah, kung hindi ako nagkakamali. 2 Corinthians chapter 3 verse 14, ang sabi doon, mga kapatid, datapwat ang kanilang mga pag-isip ay nagsisitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binasa ang matandang tipan, ang talukbong ding iyon ay nanatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamagitan ni Kristo. Mayroong talukbong, mga kapatid, na hindi naalis. Paano nila maintindihan? Datapot hanggang sa araw na ito, kailan may binabasa ang mga aklat ni Moises ay may isang tulukbong na nakatakip sa kanilang puso. Itong pride, mga kapatid. Minsan ang tao, hallelujah, dahil sa pride, buhi man gyapon ko, bisag wala ko nagsimba. Hallelujah, maganda pa rin naman, pero pag nagkasakit, doon na nila maalala. Di ba? Kaya tayo, mga kapatid, mas lalo nating paggigihin ang pag-aaral sa salita ng Diyos. At hindi lang pag-aaral, kailangan din sumunod tayo sa Diyos. Sabi doon, mga kapatid, sa 16, ngunit kailan may magbalik sa Panginoon ay maalis ang talukbong. Hallelujah. Kung nakatalukbong tayo dati, kahit anong pang mga tao, saan tayo nagpunta sa church, walang pagbabago kasi nakatalukbong tayo eh. Bakit? Hindi ba natin yan naranasan? Naranasan natin yan. Ako man din. Hallelujah. Once na hindi mangusap ang Panginoon sa atin, yes, nandoon ka sa church, pagkatapos mo naman, balik ka naman sa gawi mo dati. Diba? Ganun tayo, mga kapatid. Kaya sa atin ngayon, mga kapatid, wag nating patigasin ang ating mga ulo. Kaya once na pag matigas na po yung ulo natin, baka makatulad tayo nito na kahit anong gawin natin, hindi natin maintindihan ang salita ng ating Panginoon. Kaya, hallelujah, lagi nating isipin, mga kapatid, na nandito tayo hindi para palakasan, hindi para tinatawag, mga kapatid, na pagalingay. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po tayo pagalingay, mga kapatid. Application ang number 1 nga dapat nating gawin, mga kapatid. Unang-una, repent. Hallelujah. Mananampalataya tayong may Diyos. Hallelujah. Number 2, repent. Hallelujah. Hindi repeaters. Number 3, mga kapatid, kailangan nating mabautismuhan tayo. Dahil lahat ng nabautismuhan po, kailangan po talaga tayong ilubog sa tubig, mga kapatid, para yung kasalanan natin, ibig sabihin doon, sinusurinder natin lahat sa ating Panginoon. Pang-apat, mga kapatid, kailangan po natin, hallelujah, ang tinatawag na Holy Spirit bautismo, mga kapatid. Amen. Hindi po yan tao nagbautismo niyan, kundi ang Diyos po, mga kapatid. Kung ikaw po nakita sa Panginoon na malinis na po ang inyong puso, malinis ka na po, magtaka ka na lang na mag-iyak-iyak ka na, mga kapatid, dahil naramdaman mo na yung presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung hindi pa tayo nabautismuhan, mga kapatid, isa lang ang hinahanap ng Diyos. Sumusunod tayo. Dahil sabi ng Panginoon, mga kapatid, John 14:15, if you love me, keep my commandment. Hallelujah. Kung hindi mo mahal ang Diyos, huwag mong sundin. Pero pag mahal mo ang Diyos, mga kapatid, sundin natin siya. Amen? Hallelujah. Dahil tayo po, mga kapatid, ay mahal ng Diyos. Kaya, mga kapatid, may command ang Diyos sa atin na dapat nating sundin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah, praise God. At sa oras na ito, mga kapatid, dito lang po ako magtatapos. Hallelujah, alam ko po na tayo po'y nakarinig na sa salita ng Diyos. Sabi nga sa ating key verse, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 34, mga kapatid, na hinahanap tayo ng ating Panginoon. Hinahanap ka ng Diyos, huwag kang mahiya, bumalik. Kung kayo man ay nagkakasala, nagkakamali, hallelujah, kahit man sa inyong hiding place,
makita pa rin tayo ni Lord mga kapatid. Kaya wala tayong matatago sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. Dahil tayo po ay pinili na niya mga kapatid. Mula pa sa sinapupunan ng ating ina, alam na ng Diyos na gawin kaniyang hallelujah instrumento para maraming mga kaluluwang makadako pa sa kanyang bahay na katulad nito mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya sa ating key verse mga kapatid, Ezekiel 34 verse 11, hallelujah. Hallelujah, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako sa makatuwid, bagay ako'y sisiyasat ng aking mga tupa. Amen. Narito ako. Hallelujah, sabi ng Panginoon, hinahanap niya ang kanyang tupa na nanawala at aking hanapin sila. Praise God. Hallelujah. Brother Romano, hinahanap ka ng Diyos. Hallelujah. Sister Mil Padua, hinahanap ka ng Diyos. Sister Midi, hinahanap kayo ng Diyos. Sister Pinky, ikaw din ay hinahanap ka ng Diyos. Sister Alma, hinahanap kayo ng Diyos. Hallelujah. Sister Bernadette, Sister Mary Jane, hallelujah. Sa ating lahat ngayon dito, mga kapatid, hinahanap kayo ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na kayo po'y tumugon sa kanyang panawagan, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon at sa oras na ito mga kapatid, hallelujah! Alam ko pong meron po tayong natutunan sa konti ng exhortation natin mga kapatid. I believe God with us. Hallelujah! Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah! Thank you Jesus. Lord, makapangyarihan ka nga Diyos. Maraming salamat Panginoon sa oras nito sa inyong mga salita na inyong ipinabahagi sa amin. Salamat Lord na kami po'y nasumpungan mo Panginoon. Hallelujah. Lord God, salamat sa panahon na ito, Panginoon. Sa akin din, O God, na kahit busy man, Panginoon, sa part ko ngayon, pero thank you. Thank you sa pagkakataon, O Lord God, na hindi mo po ako, hallelujah, binigyan mo po ako ng pagkakataon. Mabahagi ko po ang iyong mga salita at nawa, Lord, ang mga salita na ito ay titimo po sa aming mga puso, isipan, Lord. Maraming salamat, Lord. Ikaw mag-bless sa UPAM family. Hallelujah, mula po sa aming owner, Pastor Jory Martizano, Sister Divine Faith, Sister Jane Candilanza, Sister Tricia, Sister Jeline, hallelujah, kay, ganun din po, Lord God, kay Sister Gisa, from GGOCA, Panginoon, hallelujah, at ganun din po, Lord God, kay Sister Rose, hallelujah, ganun din po kay Sister Mary Jean, Sister Bernadette, Sister Alma, Pastor Jimuel, hallelujah, Sister Pinky, Brother Romano, Sister Midi, Lord, Sister Mel Padua, Brother Heart, at ganun din po, Sister Ivy, Lord. Sa lahat po na nandito, Panginoon, mula sa kanina, Lord, patuloy po ako, Lord, na nanalangin na ang BR na ito, Lord, ay bakuran mo at magpadala pa po kayo, tumawag pa po kayo ng marami pang tupa, Lord God, na dadako dito, Lord Jesus. Salamat sa mga buhay ng mga kapatiran ko na nandito na. Blessing upon blessing ang inyong ipagkaloob sa kanila, Lord. Maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras na ito sa inyong nagisang pangalan, aming Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God.